Noong September 26, 1999, isang lalaking nagngangalang Matthew ang nag-report sa mga pulis patungkol sa pagkawala ng kanyang asawa. Lumipas ang ilang araw, natagpuan ng kanyang asawang si Natalie na wala ng buhay at ang malala pa dito, siya ay inalisan ng ulo. Tunghayan natin ang buong istorya ng kanyang mga huling sandali. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Natalie Jean Vasquez Mirabal o kilala sa pangalang Natalie ay isinilang noong January 25, 1975 sa Chamizal, Taos County, New Mexico, USA. Tulad ng nabanggit, siya ay ipinanganak at lumaki sa New Mexico, ngunit kalaunan ay lumipat sa Longmont, Colorado. Inilarawan si Natalie bilang napakamasayahing tao na punong-puno ng kasiglahan sa katawan. Maliban dito, sa kabila ng pagiging maliit na babae, siya naman ay maituturing na isang napakagandang dalaga na may mahaba at maitim at makinang na mga buhok. Si Natalie ay nagtrabaho bilang isang dental assistant at naging aktibong miyembro ng Apostolic Church. Noong November 1996, kasalukuyang 21 taong gulang si Natalie, ikinasal siya sa kanyang nobyo na nagngangalang Matthew Mirabal na kapareho ng kanyang edad na isang pintor. Makalipas lang ng 3 taon, May 28, 1999, biniyayaan sila ng isang anak na babae. Sa kabila ng pagiging kontento at masayang asawa at ina sa kanyang mag-ama, ang mga magulang ni Natalie ay hindi gusto si Matthew. Gayunpaman, si Natalie ay nanatiling kasama si Matthew at ginagampanan niya ang pagiging isang ina sa kanilang anak. Ngunit noong September 26, 1999, tumawag si Matthew sa pulisya para iulat na nawawala si Natalie. Ayon sa kanya, naggrocery lamang si Natalie, ngunit hindi na ito nakauwi pa sa kanilang bahay. Kaya naman agad na tumugon ng mga pulis sa ulat ni Matthew at nagsimulang mag-imbestiga. Sa kanilang pag-imbestiga ng gabing yun, natagpuan nila ang kotse ni Natalie na inabandon na sa parking area ng grocery store. Batay sa footage ng security camera sa loob ng grocery, hindi pumasok si Natalie sa nasabing tindahan. Kaya naging dead end agad ang pag-iimbestiga ng pulisya sa lugar. Samantala, isang araw pagkatapos may ulat na nawawala si Natalie, natuklasan ng kanyang katawan ng mga hiker sa Rocky Mountains at agad nila itong inulat sa mga pulis. Batay sa pag-imbestiga sa katawan ni Natalie, siya ay dumanas ng napakarahas na kamatayan. Sapagkat siya ay binugbog, sinakal, at ang karumal-dumal pa dito ay inalasan pa siya ng ulo. Maliban dito, napansin din nila na may ilang mga piraso ng kahoy na hindi mula sa bundok. Kaya naniniwala ang pulisya na pinatay si Natalie sa ibang lugar dahil kakaunti lamang ang dugo sa paligid at halatang itinapon lang ang katawan sa lugar. Matapos ang pag-iimbestiga sa katawan at sa lugar kung saan natagpuan si Natalie, inimbestigahan din ng pulisya ang pagsasama ni Natalie at Matthew. Sa pagkakataon na yon, wala silang nakitang anumang ebidensya na mayroong karahasan na nagaganap sa loob ng tahanan o anumang iba pang isyo sa mag-asawa. Kaya naman itinuon ng pulisya ang kanilang pagsisiyasat sa sasakyan ni Natalie. Sa kanyang sasakyan, may nakita silang ilang mga damo sa gulong, na kung saan ang mga damo at mga pine needle na nakita ay matatagpuan lamang sa mataas na lugar at ito na nga ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Natalie. Maliban dito, nakakita rin sila ng ilang mga gasgas sa kanang bahagi ng sasakyan ni Natalie. At sa pagkakataon na ito, nalaman ng pulisya na si Matthew ay naaksidente sa sasakyan noong bata pa ito, kaya nabulag ang isang mata nito. Kaya naniniwala ang pulisya na si Matthew ang pumatay kay Natalie, ang nagmaneho ng sasakyan nito papunta sa bundok upang itapon ang katawan ng asawa at pagkatapos ay ipinirada ang kotse sa parking lot ng grocery store. Dahil dito, sinimulan nilang suriin ang mga talaan ng telepono ni Matthew. Kaya nalaman nilang may lihim na relasyon ng asawang si Matthew at sa kapatid ni Natalie na si Lisa. Batay sa kanilang pag-uusap sa telepono, gusto na nilang magsama sa iisang bubong at nagpadala rin si Lisa ng mga larawan kay Matthew.
Maliban pa dito, natuklasan rin nila na sumulat si Matthew kay Lisa ng isang liham na nagsasabing gusto niya ang mga larawan kung gaano kasaya ang kanilang sex life at mahal na mahal niya ito. Dagdag pa, nagpatotoo rin ang isang kapitbahay ni Lisa sa pulisya na pumupunta umano si Matthew sa bahay nito kapag wala ang kanyang asawa. Kaya naman dahil sa mga nakuhang impormasyon at ebidensya, kinausap nila si Matthew. Ngunit sa mga oras na yon, mayroon itong mga alibay. Ayon sa kanya na nasa bahay siya ng mga panahon na yon at kasama niya ang kanilang anak na babae. Matapos nun, kinausap rin ng mga pulis si Lisa. Ngunit ayon kay Lisa, siya ay nasa bahay at kasama niya ang kanyang asawa na si Marcus na mga oras na nawawala si Natalie. Kaya dahil doon, napilitan na balikan ng mga pulis ang kotse ni Natalie upang kumuha pa ng ilang mga ebidensya. Dahil maaring may relasyon nga sina Lisa at Matthew at malinaw na iyon ang posibilidad na motibo. Ngunit hindi ito sapat upang patunayan na sila ang mga pumatay kay Natalie. Samantala, sa loob ng kotse, nakakita ang mga pulis ng dugoang guwantes. At ang dugo sa guwantes ay mula kay Natalie. Matapos nun, pumunta ang mga pulis sa trabaho ni Matthew para naman maghanap sa paligid ng iba pang ebidensya. Sa kabutihang palad sa basurahan, nakakita sila ng isang plastic ng Walmart shopping bag. Sa shopping bag, nakita ng pulis ang isang kahon para sa isang pares ng Wells Lamont gloves na parehong uri ng natagpuan sa kotse ni Natalie. Kaya dahil dito, agad na gumamit ang Forensic Crime Lab ng heated superglue para subukan kung may fingerprint sa shopping bag. At nakita na may mga fingerprint nga ito at ito rin ay pag-aari ni Matthew. Sa patuloy na pag-iimbestiga, patuloy rin na dumadami ang mga ebidensya para kay Matthew. Dahil sa kanyang track, nakakita ang mga pulis ng isang piraso ng kahoy at tumugma sa putol-putol na kahoy na natagpuan malapit sa katawan ni Natalie. Kaya naman agad na kinapanayam ng pulisya si Matthew. Sa istasyon, iginiit ni Matthew na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang asawa. Gayunpaman, habang kinakausap ng mga pulis si Matthew, napansin nila na nilalaro nito ang band-aid sa kanyang kamay. Dahil nagkaroon ng sugat si Matthew sa kamay sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Kaya naman tinanong ng mga pulis ang patungkol dito. Ayon sa kwento ni Matthew, siya ay madalas gumamit ng matatalim na kutsilyo na kailangan niya sa trabaho. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbibigay ng mga alibay, nakita ng pulis siya sa mga guwantes ang isang butas sa parehong lugar kung saan ang sugat ni Matthew. Maliban dito, lumabas na din ang DNA mula sa guwantes. Sa labas ng guwantes ang DNA ni Natalie, samantala sa loob naman ay mula sa DNA ni Matthew. Dagdag pa sa nalaman ng pulisya, sinubukan ni Matthew na kumuha ng $1 million life insurance policy bago namatay si Natalie. Dahil dito, pinaniniwalaan ng pulisya na gusto ni Matthew na patayin si Natalie para makapagsimula siya ng bagong buhay kasama si Lisa at makakuha ng pera sa life insurance. Kaya dahil sa umaapaw ng mga ebidensya, si Matthew Mirabal ay inaresto, kinasuhan ng first-degree murder at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Gelly Bilen from Cyprus, Lily Grace Cortez, Vicky Yabut from Miami, Mary Ann Ortiz and family from Lipa City, Batangas, Concepcion and Estela family from Pasig, Jimar Magdalita, at Eileen from Aichi Ken, Japan. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Natalie Jane Vasquez Mirabal. Ako po si G. Maraming salamat.